Good afternoon, makakasama niyo po ako si Atty. Gareth Tungol, ang Chief of Staff po ni Senator Raffy Tulfo from 2 o'clock hanggang 4 o'clock ngayon. Gusto kong batiin lahat ng nakikinig sa atin sa radyo at nanonood sa YouTube at Facebook. Saan po ba tayo nagsistream? Doon lang. 1PH Attorney and sa 1PH! 105.9 Blue FM. Sige. First is? Si Mr. Jether Graho, na isang construction worker, attorney, ay humihingi ng tulong na mabigyan po ng hustisya yung sinapit ng asawa ng kanyang kapatid. Yung nawala daw po ito June 25 at natagpuan na lang po itong sunog na po no, yung katawan po nito at wala na pong buhay June 28. So June 25 po nawala, June 28 nahanap. 9 a.m. po sa Sitio Busay, Barangay Pawikan, Kataingin, Masbate. Okay. Yung nasa video call po natin, attorney, ang biktima po dito si Carol Graho, mga kapatid. At ang nasa video call po natin yung asawa ng biktima na si Samuel Graho. Okay. At yung mga kaanak pa po sa Masbate. Okay. So, to put it simply, no, natagpuan nilang patay, ngunit hindi lang, kumbaga, untouched state ang katawan, no, ngunit sunog. Sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, no, I would like to explain that in cases of murder or homicide, kapag natagpuan ang body in a disturbed state, manipulated state, such as ganito, na nasunog, this is a red flag that evidence was attempted to be covered or pinagtakpan nila ang krimen na kanilang ginawa. Why? Pag sinunog niyo po ang katawan ng isang tao, it will be very hard to find anything in the autopsy report to show kung ano ba talaga ang cause of death. Diba? But how does that affect the possible case of murder? What we have to prove in murder is that the fact of death, it's very clear. We have the corpus delicti, the body of the crime, andito. We could, I don't think we can show the pictures. No? I don't think we can show the pictures kasi medyo graphic po siya. At least the fact of death is well established. Yung means of death ang mahirap dito. At of course, yung pag-identify ng suspect because we could have gotten fingerprints, we could have gotten DNA evidence, but since sinunog ang katawan, that might be difficult. So anyway, yun yung background natin dito sa facts. But to tell it more specifically, andito ang ating complainant, si Sir Jether Graho. Sir, magandang hapon po. Kami po ay nakikiramay. Welcome po dito sa aming programa. At susubukan po namin tulungan kayo ngayon. Sir, dito po sa biktima, no? How are you related po? Ano po ang hipag ko po, sir? Hipag nyo, si Carol Graho. Apo. At kailan nyo po huling nakita ang inyong hipag? Sir, actually, ako dito sa Manila. Okay. Nung June 25, nalaman ko na lang sa kapatid ko kasi yung kapatid ko